Sister, tingnan mo to. Hindi ba si Leia to? Ano? Totoo ba yung scammer siya? Hindi ko alam. Pero nakakatakot, no? Oo. Ako, inaaya pa naman niya tayo dun sa business proposal daw niya. Nako, kung sakasakali, kasalanan sa Diyos yung ginagawa niya. Eh, sana hindi naman totoo. Kaya, tingnan mo, oh. Siyang siya yan. Isildan! Ano na? Kailan natin pag-uusapan yung business proposal ko? Set natin. Mag-coffee na lang tayo siguro. Mga next week. Next week. Sige, asahan ko yan May iba ako, sister. Pero, huwag mo naman sanang masamain, ha? Alam mo, may napansin ako. Parang hindi ka nagbibigay ng ikapo tuwing offering. Minsan naman pag may cash ako, nagbibigay ako. Tsaka pag nakuha ko na yung pera kong malaki, sigurado mo bibigay ako. Sige, sabi mo eh. Sige. Konti na lang yan. Sige na, sige na. Ay, sus! Nay! Ako, ano anak? Nay, may pumasok ba sa kwarto ko? Abay, ewan ko. Magdamag akong wala dahil na kay Mrs. Rosario ako rumarakit. Bakit? Ano ba nangyari? Nabawasan kasi yung pera ko dito sa money organizer. Ano? At halatang may pumasok. Gulo-gulo yung gamit ko eh. May merienda ba tayo dyan? Nagugutom ako eh. Tita, pumasok ka ba sa kwarto ko? Hindi, bakit ako papasok sa kwarto mo? Ang bihira naman, no? Tayo-tayo na nga lang nandito eh. Teka! Pinagbibintangan mo ba ako pumasok sa kwarto mo? Na nagnakaw ng pera mo? Masama yung ginagawa mo, Arlene! Bakit hindi ang tanungin mo itong kapatid mo, si Bingo? Alam mo bang nakita ko to, nahuli ko, na may nililigawan? Baka siya kumuha ng pera mo at ginagamit niya sa panliligaw niya. Oo, sige, aminin ko. May nililigawan na ako. Pero promise ate, hindi ko magagawang kupitan ka. Ginagamit ko yung mga natira sa baon ko. Ate! Oh, Pastor, ito po yung aking ikapo. Para dun sa mga kulang ko ng mga nakaraan. Salamat talaga. Thank you din po sa pagtanggap niyo sa akin dito. Mga sisters! Oh, ano? Kailan natin pag-uusapan yung business proposal ko? Alika, coffee tayo, treat ko. May pera ka. Oo naman, marami ako nun. Di ba sabi ko sa'yo, marami ako naipon sa Taiwan. Okay. Sige, pag-iisipan namin mamaya. After ng church activities natin. Pag-iisipan pa, para naman akong iba. Ate, may kailangan kang malaman. Ano yun? Nangiram kasi ako ng hidden camera sa kaibigan ko para malaman mo kung sino nangungupit sa money organizer mo. Oh, tapos? Tingnan mo yung na-discover ko.
Sinasabi ko na nga pa eh. Salamat mo. Tita! Tita Leia! Anong ginagawa mo dito? Nag-iiskandalo ka. Saan mo dinala yung perang ninakaw mo sa akin? Bintang ka ng bintang, nandito ka sa tahanan ng Diyos, nakakahiya ka. Talaga ba, Tita Leia? Pwes, ano to, ha? Oh, magkakaila ka pa ba, ha? Ha? Oh. Aba, ha? Grabe ka, Leia. Pinatira kita sa bahay tapos ganitong gagawin mo sa amin? Ha? Alam mo, umalis kayo dito. Hindi kayo bagay dito. Ano ba? Pinakamusak ka ng anak ko! Sa walang mukha mo saktan si nanay! Galit mo yung pera ko! Kapitan, sinusuli na po namin yung inabot ni Lia na pera. Hindi naman po namin alam ang sitwasyon. Ngayon, nasa uli lang. Pera, anong susunod yung gustong gawin? O nakakalimutan mo, ang laki ng utang na loob. Tama na, Leia! Tama na yan! Hindi mo na ako madadaan sa panunumbat mo. Dahil sa totoo lang, ha? Matagal na kaming bayad sa pagkakautang namin sa'yo. Yung pagpapatira namin sa'yo sa bahay, hindi yun dahil may utang na loob kami sa'yo. Dahil yun sa pinsan kita, gusto naming makisama sa'yo. Di ba nga pamilyang turing namin sa'yo? Tigilan mo na yung kasasabi ng utang na loob. Utang na loob, Leia, makinig ka sa akin. Bawing-bawi na kami sa'yo. Baka nga sobra-sobra pa eh. Natural sa ating mga Pinoy ang tumanaw ng utang na loob. Pero tandaan po natin na ang utang na loob ay hindi lisensya para manlamang sa kapwa. Mga kapuso, sana po'y nagustuhan niyo ang kwento nating hango sa totoong buhay. Marami po ang katulad ni Arlene na nagsusumikap para sa kanilang mga pamilya. Kaya naman tutuparin natin ngayon ang mga wish nila. Gaya ng bidang karakter sa ating kwento na si Arlene, si Genevieve Casada ay may mataas na pagpapahalaga rin sa pagtatrabaho. Lalo na't siya ang naging breadwinner ng kanilang pamilya mula pa raw nang pumanaw ang ama. Sa katunayan, alang-alang sa kanilang lahat, sinikap ni Jenny makarating ng Saudi, kung saan nagtrabaho siya bilang helper sa loob ng 4 na taon. Halos 4 na oras na lang utulog ko. Linis. Lahat, may bata, 4 na pamilya. Parang binugbog ko po yung sarili ko sa pagtatrabaho. Nadagdagan daw ang hirap ni Jenny sa abroad dahil sa mga kalokohan ng kanyang mister dito sa Pilipinas. Yung mga pinadala ko na po, nilustay lang. Yung kapatid ko po, yung anak ko po, pinabayaan. Ang ginawa ni Jenny, ipinagkatiwala sa ibang tao ang mga padala niyang pera para sa mga anak. Sa isang pastor na itinuring daw niyang ama. Ang remittance na para sa pamilya ni Jenny ay binulsa ng pastor. Yung pera po na hinaasahan ko na sana pag-uwi ko, wala daw po, na-scam daw po siya. Dahil tila sunod-sunod na ang gulo na nangyayari sa kanyang buhay, ay nagdesisyon na si Jenny na umuwi sa Pilipinas. Para magabayan si Jenny sa usaping legal, inilapit namin siya sa isang lawyer. The first thing we have to do is to send a formal demand letter. Something that will inform the pastor na very serious na si ma'am in claiming the money that she gave. Then, if hindi talaga kumasa yun, of course, we will assist her in drafting of the complaint affidavit na ifa-file natin sa Office of the City Prosecutor. And then hopefully, if meritorious yung ating case, umakyat sa court, we will represent her also sa court in the hearings and lahat ng incidents na pwede namin siyang tulungan. But I think ayun nga, the most important thing is to give ma'am peace of mind na meron siyang makukuha under the law. Hi, Jenny! Welcome sa Wish Ko Lang. Nako, thank you ha. Nandito ka sa aming programa. Sige, sige. Sa mga lahat ng experience mo, ano yung pinaka-frustrating na part na naalala mo tungkol sa pagiging breadwinner mo? Siguro po ito na po yung na
parang naisip ko po na sige, gusto ko ibahagi sa ibang tao na sana matutunan nga ho nila na kailangan nga talaga magtiwala ka. Ay, huwag kang magtiwala sa... Kumbaga, huwag agad po magtitiwala, tas sarili mo muna. Pero di ba sabi nila lahat ng bagay nangyayari, may dahilan, may reason. Ano yung reason dito sa nangyaring ito sa'yo? Parang gusto po siguro kong ihanda na baka may mas maganda pa pong darating sa buhay ko. Jenny, meron mga hinanda kaming konting sorpresa para sa'yo. Sana makatulong sa'yo ito. Ha? Samahan mo ako, ha? Tingnan natin. Oh, sige. Sige. Una na sa aming mga regalo para kay Jenny, ang panimulang silog business. May mga frozen meat products din. Tapos meron din tayong, syempre, French fries na business. Diba? Pwede mong gawin mo sa parang snack stand sa lugar mo, no? At pwede mong palaguin. Bukod dyan, may mga beauty product na pwedeng dagdag negosyo. At syempre, gusto natin maging malakas at mabilis ang benta ni Jenny. Kaya naman, Sana magamit nyo itong e-bike na ito. Sana makasupport yan sa business nyo at sa paghatid-hatid ng mga pangangailangan. Ha? Meron tayong Wish Ko Lang Savings. Tulong mula sa Wish Ko Lang para sa inyo. Ma'am, thank you po. Sa wish ko lang, napakalaking tulong po nito. Talagang panibagong buhay. Maraming salamat po, ma'am. Mga kapuso, lagi po natin tatandaan, hanggat hindi tayo napapagod, humiling at maniwala. Hindi tayo mapapagod, lumaban sa buhay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.